Christians and non-Christians often have questions about life after death, and very often, the questions are the same. What happens when a Christian dies? Is he conscious or unconscious? Will there be reunion in heaven with their loved ones? Will those in heaven sorrow over loved ones who are in hell? What is it really like to be in heaven? From the makers of Hell is Real comes a special documentary on this side of eternity. This is not a fairy tale story. This is reality. Know the answers to your questions and discover that heaven is real. The Bible describes it as a place of everlasting fire, place of torment, where there will be weeping and gnashing of teeth, where souls are tormented day and night forever. Join Pastor Merita Barqueros as she shares vital informations that every person should know, revelations that will stand you, plus the terrifying screams that scientists heard as they were drilling to what they believe are the gates of hell. Nakakatakot. Kasi yung sound talagang alam mong galing sa hell. This is no horror story. Yung pinakamalakas na shout doon na maririnig mo, yun yung shout nung taong nagising siya. Hell is real. I'm here. This is reality. Hear what they have heard and discover that hell is real. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. Kung wala kang mark na 666, hindi ka pwedeng bumili o magbili. Sa panahon din pong ito, wala pong makakapag-business na walang tatak. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng control sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsha-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. And it's something we need to know, something we shouldn't ignore. Ang ibig pong sabihin nito, yung control ni Satan nasa mundo na talaga. From the makers of Hell is Real comes the special documentary on the future of money. You will know where we have been. Noong unang panahon, tinatawag itong barter. And where we are going. Well, implanting humans with microchips. Tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening.
The FDA approved VeriChip implants in humans last year. Everything is being set up. Bakit kailangan pang ibaon ang mga chips na ito? And we are closer than we think. Napakarami ng evidence. It is undeniable. Be prepared. For 666 is real. Nung minsan, nakot ang attention ko sa isang fisherman na ini-interview sa TV. Parang nadurog ang heart ko nung sinabi niyang 8 oras siyang nakababad sa laot at initan, ngunit 8 maliliit na isda lamang ang ipinakita niyang nahuli niya. Habang nagsasalita siya, nababasa ko sa mata niya ang lungkot at kawalan ng pag-asa. Naghihimutok siya sapagkat wala siyang mahagilap na tulong para yung mga mayayamang may-ari ng mga malalaking cages o fish pen ay makonsyensya at magising na ang Diyos ang may-ari ng dagat at ito ay para sa kapakinabangan ng lahat. Sa sobrang burden ko sa kanilang dalawa, lumabas sa isip ko ang maraming katanungan. Ang una, alam kaya nila na darating na ang Panginoong Hesus? Aware ba sila na ang mga signs na inihula sa Bible sa pagdating ng Panginoon ay nangyayari na? Na-burden po ako sapagkat yung mahihirap na fisherman sa sobrang kahirapan, ang mundo niya ay parang umiikot na lamang sa number 1 niyang concern, ang makahuli ng isda everyday para mabuhay. Paano pa kaya niya iisipin at paghahandaan ang pagdating ng Panginoon? Mabibigyan pa kaya niya ng panahon mag-aral ng salita ng Diyos? Yung mayayaman naman na umaagaw ng opportunity sa mahihirap para makahuli at mabuhay ng mas mabuti-buti. Alam kaya nila na hindi sila bubuhayin at isa-save ng dami at laki ng mga cages nila. Alam kaya nila na kahit okupahin nila ang buong dagat at makuha ang lahat ng yaman nito, baliwala lahat ito kapag dumating na ang Panginoong Hesus anytime, nakasama ang hustisya niya. Ang 2 uri ng mangingisdang ito ang sumasalamin sa 2 uri ng tao sa mundo, ang mahirap at ang mayaman. Ano man po kayo rito, ang documentaryng ito ay buong puso naming hinahandog gawa ng pagmamahal namin sa inyo. Ang sabi po mismo ng Panginoong Hesus, darating siya na hindi inaasahan at walang nakakaalam, kung hindi ang Ama lamang. Jesus said in Matthew 24:36 and 44, "But of that day and hour no one knows, not even angels of heaven, but my Father only. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect." Si Jesus na ang nag-promise. Darating siya sa time na hindi natin inaasahan. Ibig sabihin, pwede ngayon busy kayong nagpe-prepare para sa party, kainan, inuman, o kasalan mamaya. Pero wala kayong consciousness o awareness na any moment habang nagbibihis kayo, nasa sasakyan kayo, o naglalakad kayo, pwede ring super excited ka sa isang business meeting o anumang personal na interest mo, pero nagsusuklay ka pa lang ng buhok mo. Pwede nang dumating ang Panginoon. The big question is, ready ka ba? Makakasama ka ba? Alam mo ba ang mangyayari sa iyo kapag naiwan ka sa pagdating ng Panginoong Hesus?
Marami po ang hindi nakakaalam na ang Bible ay ang complete story tungkol sa plano ng Diyos sa tao na tumatagos patungo sa kanyang kaharian. Kaya ang Bible din po ang basihan natin sa paniniwala nating malapit na ngang dumating ang Panginoong Jesus. Ang stage po ng pag-aantay natin ngayon sa pagdating ng Panginoon ay pwede nating ihalin tulad sa story ng isang pelikula. Parang inaantay na lang ng babaeng bida ang pagdating ng kanyang mapapangasawa at sila ay ikakasal na at magsasamang masaya forever. Ganito rin tayong nananatiling faithful sa Diyos. Inaantay na lang natin ang Panginoong Jesus ngayon para tayo'y kunin anytime as His bride. Dapat po nating maintindihan na since ang Bible ay parang story sa isang pelikula, mayroon din itong mga segments. Ang bawat segment ang magbibigay sa inyo ng clue or hint kung ano na ang susunod na mangyayari. Pa-ending na ba ito o hindi pa? As believers of Jesus Christ, dapat po tayong maniwala na darating na ang Panginoon sapagkat marami ng segment sa Bible ang natapos na. Makinig po kayong mabuti. Every 2,000 years, mayroong special segment o major event sa plano ng Diyos. Approximately 4,000 BC, na-create si Adam and Eve. After Adam and Eve, another major event ang nangyari. 2000 BC, ipinanganak si Abraham. Siya ang father of faith natin at ng Jewish people. 2,000 years later, ipinanganak naman si Jesus. Siya naman ang author and finisher of our faith. Siya rin ang Savior natin. Simula ng birth ni Jesus, ang sumunod na 2,000 years ay nung sinelebrate natin ang New Millennium, nung year 2000. Kaya po tayo nag-e-expect ngayon ng major event sa generation natin sapagkat, kumbaga sa pelikula, ang next segment mula sa life ni Jesus here on earth ay ang pinaka-climax na sa story sa Bible. Ito ay ang pagdating niyang muli para dagitin o kunin ang mga believers na mangyayari sa isang hisap mata lamang. Wala na po kasing natitirang story o climax sa Bible na susunod after the resurrection and ascension of Jesus, kung hindi ang muli niyang pagdating. Kaya dapat po tayong maniwala na anytime darating na siya. Dapat din po tayong maghanda para hindi po tayo mailigaw ng kaaway. Sa Book of Genesis pa lang, naghanda na po si Satan. Nilinlang niya si Eva at Adan para maumpisahan na niya ang pagkokontrol sa tao. Ngayon naman, wala pong kamalay-malay ang maraming tao na ang gobyerno ni Satan ay matagal nang nakaporma dito sa mundo. Nasa finishing stage na lang ito at siya ay uupo bilang si Antichrist or the Beast na magkokontrol sa mundo at sa mga taong maiiwan dito. Si Antichrist ang magiging world leader empowered by Satan. Sa first book ng Bible, ang Genesis, inumpisahan ni Satan ang pagkokontrol sa unang tao, kay Eva at Adan. Sa last book naman ng Bible, ang Revelation, ipinahayag naman kung paano lubusang makokontrol ni Antichrist ang mga tao. Ang sabi sa Revelation 13, verses 16 to 18, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave,
to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. In Tagalog, sa pilitang pinatatakan ng halimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao, dakila at taba, mayaman at mahirap, alipin at malaya, at walang maaaring magbili o bumili, maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. Sa verse 16, ang mga salitang sa pilitang pinatatakan, walang maaaring magbili o bumili, ay salitang pagkokontrol. Maliwanag dito na dadating ang araw na ang may tatak lamang ng number 666 ang makakapagtinda o makakabili. Isa ito sa magiging buhay ng mga taong magpapailalim kay Antichrist. As Christians, naniniwala po tayo na ang 666 ay hindi lang isang kathang-isip, kung hindi isa itong realidad, sapagkat ito ay inihayag sa Bible. Ang 666 ay isang reality na haharapin ng sino mang patuloy na susuway at maiiwan sa pagdating ng Panginoon. So time will come, hindi pwedeng bumili o magbili na walang tatak na 666. Kapag sinabing pagbili, magbili, buying and selling, involved dito ang money. Sa atin pong pagpapatuloy, gusto kong i-present sa inyo ang natatanaw ko kung paano tatagos sa mark of the beast ang present buying and selling natin ngayon. Gusto ko pong umpisahan natin ito sa pagbibigay ng background tungkol sa pinanggalingan ng first money. Noong unang panahon, ang pagdidistribute ng mga bagay-bagay at serbisyo na kailangan ng mga tao ay hindi nagagawa sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga bagay katulad ng hayop, pagkain, tela at iba pa. Tinatawag itong barter. Pero hindi ito nagtagal kasi na-realize nila na mahirap mag-transact ng business sa ganitong sistema. Kasi kailangan palaging magkatugma ang gusto ng dalawang taong nakikipagpalitan. Kaya sometime in the 7th century, naisip nilang gumamit ng precious metals, gemstones, gold, and jewelries. Dito nagsimula yung first coins. Ang first paper money naman ay naimbento sa China. Ang pinaka-famous Chinese na nag-issue ng paper money ay si Kublai Khan, who ruled the Chinese Empire in the 13th century. Nagkaroon lamang ang Europe ng paper money much later than in Asia because Europe didn't have paper till 1151 AD. Nung naging available na ang paper, nag-umpisa na ang pag-iiwan ng mabibigat na coins sa mga merchants kapalit ang handwritten receipts. Ang first banks naman ay pinaniniwalaan ng mga historians na pinamamahalaan ng goldsmiths in the Middle Ages. During that time, ang yaman ng mga tao ay nasa form of silver and gold. Para ito maingatan, pinatatago nila ito sa goldsmith kasi sila lang ang mayroong safe o vault that time. Then, mag-i-issue ang goldsmith ng resibo bilang katibayan na pinatago sa kanya ang gold or silver. Kapag mayroong gustong bilhin ng nagpatago, magwi-withdraw siya ng gold mula sa goldsmith para pambayad sa binili niya.
Yung nagtinda naman, ide-deposito rin ang gold sa goldsmith. Later on, na-realize nila na sobrang maaksaya ito sa oras. Kaya nagpapalitan na lang sila ng resibo. Ang mga receipts na ini-issue ng goldsmith became the first banknotes. Ito ang ginagamit nila na parang money or checks natin ngayon. Sa paglipas ng taon, ang banking system has improved a lot. Nag-improve ang banking transactions gawa ng pag-i-improve ng technology at ang pagkakaroon ng computers. Nagsimula ang electronic banking nung na-discover ang paggamit ng mga ATM or automated teller machines at ng mga credit cards. Ang first ATM machine ay naimbento noong 1939. Ginagamit ang ATM machine sa pamamagitan ng isang plastic card na pinapasok dito. Ang plastic card na ito ay mayroong magnetic stripe or plastic smart card na mayroong chip. Sa chip nakatago yung card number at ang ilang security information. Para maka-withdraw ng pera, kailangang i-verify ng cardholder ang kanyang identity sa pamamagitan ng PIN number o Personal Identification Number. Sa ngayon, ang ATM ay magagamit din sa pagbabayad ng bills tulad ng Meralco, PLDT, cable, insurance, taxes, cellphone load, fees sa credit cards, pati sa mga donations sa mga charitable institutions. Ang isa pang form ng electronic banking ay ang paggamit naman ng credit card. Ang credit card ay ginagamit para bumili o magbayad kahit wala kang cash na hawak. Ang mga credit card companies ay nagbibigay ng line of credit o certain amount of money na pwedeng utangin sa kanila at bayaran ng unti-unti. Maraming tao ang naeengganyo kumuha ng credit cards sapagkat marami itong pakinabang. Isa na rito ay ang convenience na hindi ka na magdadala ng malaking pera na pwedeng mawala o manakaw. Kapag mayroong emergencies, pwede mo itong pambayad. Kahit wala kang cash, pwede mong mabili kaagad ang gusto mo at mayroon kang time mag-ipon para unti-unti itong mabayaran. Sa panahon po natin ngayon, sanay na tayong makakita ng plastic card like ATM, credit cards, or ID card. Pero marami ang hindi nakaka-realize na patungo na tayo sa tinatawag na cashless society. Ibig sabihin, nakapasok na tayo sa mas pinalawak at mas pinabibilis na system ng buying and selling o pagkukomersyo na wala po tayong hawak na pera. How? Sa pamamagitan ng e-commerce. Ang e-commerce o electronic commerce ay ang pagkukomersyo o pagtatransact ng kahit anong business sa pamamagitan ng internet. Ibig sabihin, pwede kang bumili o magbenta sa anumang parte ng mundo na ang gamit ay internet. Ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ka ng website at dito mo ilalagay ang lahat ng information tungkol sa produktong pinagbibili mo. Kahit sino sa buong mundo pwedeng bumili sa iyo through your website. Pwede kang bayaran through credit card anywhere in the world. Ang Amazon.com ay kumikita ng milyon kahit wala silang mine-maintain na magandang tindahan sa iba't ibang bansa. Because of electronic commerce, pwede silang magbenta all over the world kahit nasa warehouse lang ang produkto nila. Dahil sa mabibilis na development na katulad nito, ang paggamit ng cash ay nalalapit ng magwakas, gawa ng internet at ng credit card. Ibig sabihin, papalapit na tayo ng papalapit sa sinasabi sa Book of Revelation na darating ang araw na ang may tatak lamang na number 666 ang pwedeng makapagtinda o bumili. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng control sa mundo si Antichrist.
Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Kung magkano ang kanyang sinusweldo, saan ito napupunta, saan nagsha-shopping, ano-ano ang binibili. Posible ba talaga na mawala ang cash? Ang totoo, hindi lang po ito posible. Inihula na itong sa Bible. Kaya sigurado tayong ito ay mangyayari. Ang mga sumusunod na technology in terms of buying and selling ay tumuturo na doon na nga tayo papunta. Noong 1968, naimbento ni Jurgen Deathlove and Helmut Gottrup ang chip card na kilala ngayon as smart cards. Sa unang tingin, ang smart card ay katulad din ng common ATM at credit card. Pero mas maraming magandang features ang card na ito. Ang ilang examples ng smart cards ay ang prepaid phone cards, ganoon din ang loyalty cards na ginagamit natin sa mga malls kung saan nag-iipon tayo ng points every time tayo namimili. Ganon din sa SIM card sa cellphone natin. Dahil sa laki ng information na mai-store sa smart card, almost all of the major institutions sa society ay gumagamit na nito. Ang official identification card ng Eastern Illinois University na tinatawag na Panther Card ay may tagline, "One card does it all." Kasi hindi lang ito ID. Pwede itong gamitin na pambili, pwede rin itong gamitin as ATM card, library card, at iba pa. Sa isang typical smart card ID, makikita sa harap ang isang multi-applicational chip kung saan pwedeng mag-store ng money. Para magamit ito, ilalagay mo yung pera mo sa mga machines na kagaya nito. Then magagamit mo ito sa buong campus para makabili sa mga vending machines, laser printers, parking garage, photocopiers, at sa iba pang vendors sa loob ng campus. In Florida State University, there are over 40 cash-to-chip machines na nakakalat sa buong campus. Isa pa, nakalink na rin ang school nila sa bank. Kaya yung ID nila pwede na rin gamitin na parang credit card. Sa France naman, naganap ang isang successful na healthcare smart card project. Ang ginawa nila, ipinagsama ng government yung mga health cards na ibinigay nila sa mga tao doon sa health insurance system. Naging successful ito kasi yung mga information tungkol sa patient, yung mga medical records, pati mga gamot na nireseta ng doktor ay pinadadala through electronic transfer. Kaya mabilis itong nakakarating sa health insurance agency na magre-reimburse ng pera. Before kasi, nung wala pa itong smart card na ito, umaabot ng 2 buwan yung process bago makuha ang health benefits sa French government. But because of the smart cards ngayon, yung process ay 2 days na lang kasi pwede na rin itong gawin sa doctor's office mismo. Sa ngayon, over 50 million use this card. Sa Germany naman, almost 70 million health insurance customers receive a health smart card. Sa Taiwan, naging successful din ang kanilang health smart card. Although maganda ang technology ito because of convenience at kahit iba-iba man ang ilang features ng mga cards na ito, mayroon po silang pagkakapare-pareho na dapat nating bigyan ng pansin. Una ay ang pagbabawas ng cash sa kanilang system. Dahil sa nagiging convenient ang pagbabayad at pagpaprocess ng papers, yung mga may ayaw nito sa simula ay nako-convince na rin later on.
Naniniwala rin po ako na ganito rin ang mangyayari kapag nagro-rule na si Antichrist. Dahil sa maayos na sistema na kanyang ipapatupad, magiging parang sira ang ulo mo kapag kumontra ka dito. Magmumukha ka rin katawa-tawa sa mundo. Ang pangalawang pagkakapareho ng mga cards na ito ay ang pagiging mandatory ng system para sa lahat. Ibig sabihin, kung gusto mong pumasok sa school o magpagamot sa ospital, obligado kang gamitin ang card. Hindi pwedeng hindi ka gagamit nito at magpapailalim sa kanilang sistema. Ang isa pang pagkakapareho ng mga cards ay bawat tao na gagamit ng ID ay mayroong equivalent na number ang identity sa database ng either school or healthcare system. Maaring sa paningin po natin, this is just ordinary. Pero naniniwala ako na ang pagkoconnect ng schools, hospitals, banking systems, and other institutions, pati na ang pagbabawas ng paggamit ng cash, ay ang pinakamalapit na senyales para matupad ang inihula sa Revelation 13. Na time will come, hindi ka makakabili o hindi ka makakapagtinda kung wala kang numero o yung mark of the beast. Kung hindi pa po kayo kumbinsido, makinig po kayong mabuti. Noong September 2001, ang Government of Malaysia ay nag-launch ng first multi-purpose smart identity card na tinatawag nilang MyCAD. Ang card na ito ay compulsory mula sa age of 12 sa lahat ng citizen nila. It serves as identification card na gumagamit ng chip and biometrics identification technology. It also functions as a driver's license, public key infrastructure, e-cash, ganoon din as ATM card. Ang passport at health information ay nandito rin. At magagamit rin ito as a touch-and-go card na ginagamit sa mga public toll fare systems. Ang Hong Kong ay nag-launch din ng ganitong card na tinatawag nilang HKID. Mula naman sa age of 11, required na ito sa lahat ng residents nila. Isa sa mga main purposes ng mga gobyerno kung bakit gumagamit ng national ID ay para maprotektahan ang tao. Mapapansin sa example na binigay ko na ginagamit ang biometric technology para maiwasan ang pamimeke ng mga ID, para madaling ma-identify ang isang kriminal saan man siya magpunta, anuman ang kanyang gawin. Ang sabi nga ni Juan Muhammad Arifin, Smart Card Project Director ng National Registration Department sa Malaysia, a lot of governments, including the US, will be looking at better identification systems to monitor the movement of people within their countries after the terror attack. At ganito na nga ang nangyayari. It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second plane. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. But what really Congress needs to do is to use a biometric technology to create a new tamper-proof identification card. We need a tamper-proof card. If you're here legally working, here's your card, and you got to show it. And the business owner has got to call for it. And if they hire somebody without the tamper-proof card, they're in violation of the law and will be fined. Noong May 11, 2005, naipasa sa US Congress at pinirmahan ni President Bush ang tinatawag na Real ID Act. Nakasaad sa batas na ito na para maiwasan ang terrorism, kailangan bawat state sa Amerika ay gawing pare-pareho na yung mga requirements sa pagbibigay ng driver's license at ID cards.
Kasi sa Amerika, ang mga driver's license ay ini-issue ng kanya-kanyang states imbes ng federal government, kaya iba-iba ang driver's license nila. Nung nangyari yung World Trade Center attack, na-discover nila na karamihan ng mga terrorist ay gumagamit ng fake IDs and driver's license. Kaya sa batas na ito, nagbigay ng mahigpit na guidelines at requirements ang federal government na dapat isubmit bago mag-issue ng license. Sa mga nagtatanong, anong masama sa National ID card? Ang malaki pong problema dito ay yung sinasabi ng mga privacy advocates na ang National ID ay magva-violate ng privacy ng isang tao. Why? Kasi magagamit po ito para mapagsama-sama ang mga personal information tungkol sa isang tao. If we have a national database as described in the legislation that Congress enacted, then someone is going to have one key to all of your data. Imagine how easy it would be to compromise that. The expense of Real ID is not the only problem with the law. I have serious concerns that it places Americans' privacy and security at risk. Ang mas nakakatakot pa dito kung ito ay tuluyang maipapatupad na by May 11, 2008 kung wala kang bagong ID at di ka susunod sa bagong system na nire-require nila. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang federal building, hindi ka pwedeng sumakay ng eroplano, hindi ka pwedeng mag-drive ng kotse, hindi ka pwedeng magbukas ng account sa bangko, and in the process, hindi ka rin pwedeng magkatrabaho. Sa panahon ngayon, paano magpa-function ang isang tao sa modern society if he cannot drive, fly, hold a job, or have a bank account? Kung hindi ka pwedeng magtrabaho or have a bank account, how much buying and selling will you be able to do? Sa aking na-discuss na, ang paggamit ng smart card technology ay malinaw na proof na papunta na nga tayo sa tinatawag na cashless society. Ang pagkaimbento ng mga smart cards ay gagamitin para mawala ang cash sa sirkulasyon at gagawing electronic ang mga transactions in buying or selling. Ang development na ito ay hindi na mapipigilan sapagkat una, nakahula na nga ito sa Bible. Pangalawa, marami na ngayon ang may gusto nito mismo sa government, sa business, and banking sector, pati na rin ang ilang private individuals. Bakit nila ito gusto? Number 1, mababawasan ang mga crime tulad ng pagtitinda ng illegal drugs, pati pang-hold up sa mga tao at mga bangko. Number 2, pag cashless na, mabilis na ang transactions. Hindi na magiging problema kung walang pangsukli ang mga stores. Hindi mo na kailangang pumunta sa ATM o sa bangko pag naubusan ka ng pera. Number 3, ito ay para ma-improve ang money management. In a cashless society, everything is documented. Makikita mo kung saan mo nagastos kahit yung maliit na binili mo. And number 4, ang pinakagustong benefit ng government sa cashless society ay yung increased national security. Kasi cash ang ginagamit sa pag-finance sa mga terrorist activities. Kapag cash ang ginamit, walang means para matrace kung kanino galing ang pera. Pero sa cashless society, everything is traceable. Sa tindi po ng banta ng terrorist attacks, ganun din ang crimes, kidnappings, stealing, and killing sa mundo, kasama na ang conflict sa iba't ibang bansa at religions. Parang ang natitirang solusyon na lang para magkaroon ng peace at protection ay ang pagtatrack sa mga tao sa lugar, kilos sa mundo. Kung mapapansin po ninyo, marami na ang gumagamit ngayon ng mga surveillance camera for protection.
Common na ang mga cameras sa airports, department stores, sa banks at kahit sa mga small businesses para maiwasan ang pagnanakaw. Kahit sa mga streets ngayon, naglalagay na rin ng mga cameras to protect people and maintain order. May mga tracking devices na rin ngayon na nilalagay sa mga sasakyan para maiwasan ang pagnanakaw. Sa pamamagitan ng Global Positioning System or GPS technology, pwede kang matrack o matrace kahit saan ka pumunta. Sa Amerika, ginagamit na rin ito ng mga rent-a-car business at iba pang may-ari ng mga kumpanya para matrack ang kanilang empleyado kung saan pumupunta sa oras ng trabaho. Marami po ang hindi nakakaalam na mayroon na ring tracking capability ang laser printers na common nating ginagamit. Mayroong mga printer companies ang secretly na naglalagay ng serial number by using dots sa bawat document na hindi nakikita ng naked eye. Governments, including the United States, already use the hidden markings to track counterfeiters. Ang isa pang nakakagulat, even the pictures we take with our digital camera and also the CD that we burn on our PC using the right equipment and software can be trailed back to you. Ang totoo, mayroong kapalit ang security at convenience na naibibigay ang surveillance power technology na mas pinatitindi pa ngayon. Ito ay ang ating privacy. So anong problema dito? Well, ang loss of privacy means more control for the government. Ang isang government o company ay magkakaroon ng potential na makita ang lahat ng transaction na iyong ginagawa. Ano pong isasagot ninyo kung may magtatanong sa inyo? Okay lang po ba sa inyo na matrace o matrack ang lahat ng store, mall, restaurants na inyong pinupuntahan at malaman ang inyong binibili, even your exact location? Posible ba itong mangyari? Opo, posibleng-posible ito. Alam natin na each day may bagong naiimbento na mga high-tech gadgets to make life easier. Pero sa lahat ng naimbento nung mga nagdaang taon, ang pinaka-close na possibility para matupad ang prophecy sa Book of Revelation ay sa pamamagitan ng RFID. As privacy advocate and author Catherine Albrecht said in her book, Spy Chips, imagine a world where your every purchase is monitored and recorded in a database, and your every belonging is numbered. A world where someone has a record of everything you have ever bought, and everything you have ever owned, and every item in your closet. Imagine a system that puts a small electronic transmitter in everything you buy, including the money or credit card you buy it with. Imagine a world where you are constantly tracked and monitored wherever you go. With RFID technology, all these are possible. Ano ba ang RFID? Ang RFID o Radio Frequency Identification ay isang technology na gumagamit ng radio waves para mag-transfer ng information mula sa isang tag na may data papunta sa isang reader. Ang RFID system ay nakabase sa kaparehong radio waves para po tayo makapakinig sa paborito nating FM or AM station. Ibig sabihin, ang RFID system ay pwedeng mag-travel o tumago sa bintana, sa kahoy, kahit sa mga pintuan. Ang paggamit sa RFID ay limitless, pero gusto ko pong mag-start sa retail sector kasi dito po may koneksyon ang buying and selling natin na inihula sa Book of Revelation. Noong October 1999, si Kevin Ashton, isang brand manager sa Procter & Gamble, together with Professor Sanjay Sarma from the Massachusetts Institute of Technology, founded the MIT Auto ID Center, isang organization na nagre-research at nagde-develop para magamit ang mga RFID tags sa industry.
Ang Auto ID ay gumagawa ng numbering scheme called EPC or Electronic Product Code na nagpo-provide ng unique o walang kaparehong serial number sa kahit anong produkto. Sa barcode, ang bawat kahon ng dilata ay isa lamang ang serial number. Pero sa RFID, bawat produkto ay may kanya-kanyang serial number na walang kapareho. Ang ultimate goal nila ay para mag-create ng physically linked world kung saan ang bawat item dito sa mundo ay mayroong number na pwedeng ma-identify at ma-track. Sa warehouse pa lang, makikita na ang convenience nito kaya maraming oras ang matitipid. Trackable din ito kaya pati ang shipment ay madaling malaman kung nasa tamang lugar at tamang oras ito. Pagdating naman sa store o grocery, kada kuha o bili ng tao sa item, malalaman kagad sa database na ubos na ang stock at marerefillan nila kaagad yung mga shelves. Kaya gusto talaga ito ng mga retail companies dahil nalulugi sila ng around 6 billion a year dahil lamang sa mga out-of-stock items. Sa Germany, makikita natin yung sample na ginawa nila on how we will shop in the future. Ang Metro AG Group is Germany's largest retailer and the 5th largest in the world. Metro operates more than 2,300 retail stores in 28 countries. Nilaunch nila kasama ang iba pang kilalang companies yung tinatawag nilang Future Store Initiative. Para itong test lab sa mga technology na gusto nilang i-implement in the future. Kapag pumasok ka sa store na ito, makikita ang mga high-tech na gadgets na hindi malayong magamit din natin in the future. Gagamit ka ng tinatawag na personal shopping assistant. Una, i-scan mo yung loyalty card mo, then lalabas doon yung mga kailangan mong bilhin. Since RFID enabled yung card, bawat lagay mo ng product, automatic na itong lalabas sa screen. Bawat produkto na bibilhin mo ay mayroon ding RFID tag. Kahit mga fruits like banana ay magkakaroon ng serial number. Kapag gumagamit ka ng smart scale sa pagtimbang, pipicturean nila yung napili mong fruit. Then automatic, lalabas na yung tag na may RFID. Pagdating sa checkout counter, hindi na kailangang isa-isahin pa ang bawat produkto na nasa cart mo. Pag dumaan ka sa reader, automatic na itong mako-compute, making the transaction faster and more efficient. Bibigay ang credit card mo, then tapos agad. Hindi po ba napakaganda ng technology nito? Pero napakaraming privacy advocates, hindi lang sa Amerika, kung hindi sa buong mundo, ang nagbabantay mabuti sa plano ng mga malalaking retailers tungkol dito. Ang fear kasi nila, baka daw magamit ang mga traceable tags na ito hindi lang sa mga produkto, kung hindi pati na rin para masundan ang mga tao. According to Catherine Albrecht, author of the book Spy Chips, RFID tags can be read from a distance, right through your clothes, wallet, backpack, or purse without your knowledge or consent by anybody. Saan ka man naroroon, basta may tamang reader device, pwede itong mabasa na hindi mo alam. Ang maliliit na tag na nakabaon sa ilalim ng sapatos o tinahi sa isang t-shirt for inventory control ay pwedeng ma-activate o mabasa every time ka papasok at lalabas sa store na binilhan mo. Now, just imagine kung pagsasamahin ang RFID devices at ang GPS, well, literally, you can be pinpointed anywhere in the world. As consumers, wala po tayong way para malaman kung ano sa binili natin ang mayroong chips na nasa RFID tags. Kasi pwede itong isandwich sa gitna ng cardboard
at i-mold sa plastic. Ganito yung case nang pumunta sila Catherine Albrecht sa Future Store sa Germany to observe. Na-discover nila na yung frequent shopper card nila ay meron palang RFID chip sa loob. So hindi nila alam, mayroon na pala silang bit-bit sa bag nila na pwedeng mag-track at pagkuhaan ng mga information about them. Ang alarming po sa technology ito ay mas nagiging sophisticated na kasi ito. Last February, ang Hitachi ay nag-develop ng pinakamaliit na RFID chip. Tinatawag itong RFID powder. According to news reports, plano daw itong gamitin to track money and other important documents. Sa ngayon, ginagamit na ang combined smart card and RFID technology sa mga toll gates at train stations. Sa Hong Kong, yung kanilang Octopus card ay hindi lang sa transportation nagagamit, kundi pati pagbili sa vendo machines and other retail stores na tumatanggap ng contactless card. Kahit hindi na nila ilabas sa wallet yung card, basta nasa range ng radio frequency, magagawa na ang transaction. RFID is also used in cars, hospitals, libraries, museums, and big retail stores sa Amerika like Walmart and Target. May ilang mga bansa na rin ang mayroong RFID sa kanilang passports. Kung mapapansin ninyo, nagsisimula ng magdugtong-dugtong ang lahat. Pansinin din po ninyo ang unti-unting pagkakapareho ng sistema ng government, ang kanilang national IDs and health cards. Ganon din ang banking sector, ang kanilang credit at debit cards. Ganon din ang mga schools, private companies, hospitals, malls, and groceries. Lahat ay gumagamit na ngayon ng form of identification at habang tumatagal, iisa ang nagiging direction nila. Unti-unti nila itong pinag-iisa. Naniniwala po ako na it is just a matter of time at ang pagkakaisang ito ay mangyayari sa buong mundo sapagkat bawat bansa ay magkakakonek sa gobyerno, militar, sa ekonomiya o bangko. Eventually, pag-upo ni Antichrist as the leader of what is called One World Government, ire-require niya na ang lahat ay magkaroon ng tatak na 666 or else hindi ka makakabili o makakapagtinda. Ang pag-develop ng smart card, ng RFID, GPS at internet ay parang sharp arrows na nagmamadaling makarating sa kanyang destinasyon. Ito po ay ang pagkakatupad ng inihula sa Book of Revelation, chapter 13. Ang mga huli ko pong sasabihin ay iminumungkahi ko pong inyong pag-isipan o pag-aralang mabuti. Kung kanina sinabi ko na ang RFID tags ay inilalagay sa mga ID cards at mga produkto, ngayon, unti-unti na nila itong ginagamit sa tao. There's a new attraction for clubbers. It means they have no need for cash or cards. Well, implanting humans with microchips sounds like a scheme from a science fiction thriller. That futuristic technology is here. The FDA approved VeriChip implants in humans last year. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. Revelation 13:16-18 says, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number
of His name. You see, 2,000 years ago pa, inihula na sa Bible ang mga events na ito. At ito ay nangyayari to the smallest detail before our very eyes. Applied Digital Solutions could track human beings by satellite. We are working on a product that we have called internally a PLD, which is an implantable GPS. It is the first implantable microchip for humans that has multiple security, financial, and healthcare applications. Ang Applied Digital ay nagmanufacture ng very chip. Ito ay maliit na device na kasing liit ng butil ng bigas. Sa loob nito ay mayroong computer chip and RFID technology na pwedeng i-inject sa skin. Ang bawat chip ay mayroong unique, personal, financial, and medical information. Kapag binasa ito ng scanner, ang maliliit na chip na ito ay magbibigay ng ID number sa doktor at ospital para ma-log on nila sa website na mayroong identification ng pasyente. Noong May 10, 2002, a historical moment took place when Jeffrey and Leslie Jacobs and their son Derek received implanted berry chips on national television. Nakilala sila as the first family to get chipped. Pagkatapos nila, sunod-sunod na ang nagpalagay nito for several reasons. As of 2004, 7,000 berry chips has been sold. About 1,000 has been implanted and is used at more than 5,000 institutions across the globe in security, in government, and healthcare environments. Mexico's former Attorney General, Rafael Macedo de la Concha, and many of his employees had themselves implanted with these chips as a way to secure access to a sensitive records room. Sa Barcelona, Spain, the Baja Beach Club offers vacationers a means to pay for services without the bother of wallets. After a painless injection, food and drinks are paid for with a wave of a hand. That's right. A computer chip injected under the skin is being used for buying and selling right now. Sabi ng gumawa nito na si Scott Silverman, Chairman and CEO of Applied Digital Solutions, we believe the market opportunity for this technology is substantial and high-profile successes such as in Spain will serve as catalyst for broader adoption. Sa mabilis na pag-increase at pagtanggap ng technology sa mga higanting bansa, imposible po na isipin nating coincidence lamang ito at hindi ito magpe-prepare for 666. Bakit po? Kasi napakarami ng evidence at sobra-sobra na ang dami ng coincidence na tumuturo sa inihula sa Book of Revelation. Ang sabi sa Revelation 13, sa pilitang tatatakan ng 666 sa right hand o sa noo ang mga tao para makabili at makapagbili. Mark ito ng beast kasi kapag meron ka na nito, pag-aari ka na ni Satan at 100% ang destiny mo ay sa hell. Now, bakit kailangan pang i-implant o ibaon ang mga chips na ito? Unang-una, para maiwasan ang pagkasira nito, ang pagpe-fake dito, at pagkawala o pagnanakaw. I also believe na pinili ang right hand para mabilis ang transaction. Karamihan kasi ng mga tao ay right-handed. Pinili rin ang forehead kasi kung putol ang kanang kamay o left-handed ang isang tao, ang noo ang pinakamainam lagyan ng 666. Kasi magbabaw lang sa tapat ng scanner tapos kagad ang transaction. Naniniwala po ako na ito ang pinaka-logical at pinakamalapit na technology na gagamitin ni Antichrist sa kanyang gobyerno na malapit ng mabuo. Kaya
mas bumibilis ang development at mas lumalawak ang application nito. Bago po ako magtapos, gusto kong klaruhin na ang RFID and implanted very chip is not yet the mark of the beast or 666. Hindi po namin sinasabi na ang mga taong mayroon ng mga implants ay mayroon ng mark. Ang pinipresenta lang po namin ay ang technology na pinaniniwalaan namin na naghahanda at nagpapabilis para maisakatuparan ang sinasabi sa Bible na no man can buy or sell unless they receive the mark of the beast. Kapag nahayag na si Antichrist, naniniwala po kaming gagamitin ang system at technology ito. Kasi kung hindi ito, ano pa? Ito na po ang system na ginagamit ng mundo natin ngayon. If you analyze history, technologies are being upgraded and upgraded para magamit sa daily lives ng mga tao. And the upgrading never stops. Kaya mayroong iniimbento para gamitin. When I was in college, wala pang cellphones and texting. Wala pang emails. Who would have thought na darating ang time na ang pagpapadala ng sulat sa mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa ay magagawa na lang in a matter of seconds? Who would have thought many years ago na darating ang time na ang pakikipag-usap sa kahit sinong tao saan mang sulok ng mundo ay magagawa through chatting, kung saan pwede mo pang makita ang taong kausap mo. Hindi katulad ng napakamahal na overseas call noon. Who would have thought na darating ang time na halos lahat ng tao, kahit sa naghihirap na bansa, ay mayroong cellphone, na dati ay para lang sa mga businessman at mayayamang tao. Ngayon, mayaman man o mahirap, kahit mga magulang, nagagawang bilhan ng cellphones ang mga anak kahit bata pa lang. Dahil sa bilis at walang tigil na pag-iimbento ng mga kumpanya, ang kanilang mga inimbentong produkto ay mabilis na ring bumababa ang halaga, making it more easier for people na hindi ganon kayaman para makabili ng mga gadgets katulad ng cellphone and computer. If you look back with what we have just discussed, sa palagay po ba ninyo, posible na ang mga technology sa ibang bansa ay hindi na magtatagal at mai-implement na rin dito? Hindi kaya kagaya po ng cellphones, internet, emails, blogging, and chatting na nagsimula sa ibang bansa ay ngayon parte na ng ating daily lives? Hindi kaya na ang mga latest technology na pinag-uusapan natin ngayon in a few months or years ay nandito na rin sa ating bansa? Remember na halos lahat ng technology, even trends sa lahat ng aspeto ng buhay at lipunan ay kinokopya natin sa ibang bansa. Kung ano ang bago, siya rin nating gusto. Gustong bilhin, gustong kopyahin. Walang masama sa technology o sa mga gadgets na ito, sapagkat naniniwala kami na ginawa ito para sa benefit ng maraming tao. At habang mayroong opportunity ang mga tao, walang makaka-stop sa pagpupush pa ng mas bago na technology, sapagkat inihula din po ito sa Book of Daniel, chapter 12, verse 4, na sa end time, knowledge shall increase. Ang documentary pong ito ay ginawa namin sapagkat bilang isang Christian, ang payo ng Panginoong Hesus ay mahalin ang kapwa katulad ng sarili at maging watchful o mapagbantay sa nalalapit niyang pagdating. Binigyan niya po tayo ng mga signs na nangyayari at nakikita na. Ang sabi niya, once we all see this, we know that His coming is near.
Ang totoo, ang inihayag ko po sa inyo ay katuldok pa lamang sa dami ng mga inihulang mga signs na nangyayari na. Kaya minumungkahi po namin na kung nandito na ang mga signs, kailangang maghanda na tayo, spiritually and seriously. Maraming tao, sabik na malaman at makita ang mga signs. Pero ang nakakalungkot, pagkatapos na ito ay makita, natakot lang. Pero walang naging pagbabago sa buhay. Ang bottom line ay mawawala ng bisa ang alam natin sa mga precious information na ganito. Kung di naman po tayo magkakaroon ng mas malalim na concern sa atin po mismong kaluluwa at sa ating kapwa. Well, napaka-precious po sa Panginoon ang kaluluwa. Kaya kahit busy at mahirap ang takbo po ng buhay natin, hindi lang ito ang dapat na pinag-uukulan ng pansin. Dapat hindi nawawala sa ating isip na ang buhay dito ay mayroong hangganan. Pero ang ating mga kaluluwa ay mabubuhay forever. Kaya ang main goal po namin sa documentary ito ay hindi lamang po magbigay ng information, kung hindi para mabigyan po kayo ng awareness at ng chance na makapaghanda. Ang totoo, pinaghirapan po namin ang pagbubuo o pagpipresent ng documentary ito para lamang makonvince kayo at ang sino mang makakapanood nito na hey, darating na ang Panginoon. Kailan pa tayo magseseryoso sa Kanya? Well, dalangin po namin na ang mga ibinahagi namin ngayon ay mananatili sa inyong isip. Hindi parang dagdag na information lamang para maipagsabi, kung hindi ang awareness palagi sa importansya ng paghahanda. Ngayong alam na po natin na malapit nang dumating ang Panginoon, sabay-sabay po sana tayong maburden at magtulungan sa pagsishare ng truth na ito para po marami tayong mawin na kaluluwa sapagkat ito po yung number 1 sa puso ng Panginoon. Kaya inialay po niya ang kanyang buhay sa cross para mailigtas ang maraming kaluluwa na naliligaw ng landas. Kung sa tingin po ninyo, isa kayo sa naliligaw pa at hindi pa siguradong makakasama sa pagdating ng Panginoon, sambitin lamang po ninyo ang maikling panalangin ito mula sa inyong puso. Salamat, Panginoon. Kinatagpo mo po ako ngayon. Gusto ko na pong magbago. Patawad po sa marami kong kasalanan at pagkukulang sa iyo. Linisin mo po ako ng banal mong dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Huwag mo po akong iiwan ng iyong espiritu at inaalay ko po sa iyo ang aking buhay. Panginoong Jesus, ikaw lamang ang itinuturing kong Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
The Rock of My Salvation, Creative Miracle Designs, and the Church of Jesus the Sovereign Lord declares that this video is made possible only through the grace and power of our Lord and Savior, Jesus Christ. If you have purchased, borrowed, or received this video from a loved one, there is one message you need to know. Jesus Christ loves you. He died for your sins just so you can have eternal life. He is just waiting for you to surrender everything to Him. The Bible says, "Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved." All you need to do is just believe. If you have accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior today, we would love to rejoice with you. Please email us at info@therockofmysalvation.org.